Yung battery capacity ng power station na to ay halos katumbas na ng isang malaking battery na katulad nito. Ito is 1028 watt-hour, ito naman is 1000 watt-hour. So konti na lang yung difference pagdating sa laki ng kanilang baterya. Ito guys yung Hithium Power Station EE1. Napakasimple lang guys ng power station na to. As in, meron siya ditong power button, LED power indicator, tapos yung handle. Sa harapan, ayan, halos wala naman. And then sa gawat gilid, narito yung kanyang mga fan grill, yung kanyang charging port para sa solar panel, AC charging port. Tapos dito sa kabila, yung kanyang AC port. Yun lang talaga yung kanyang port. AC port lamang, wala siyang DC port. So bale yung meron lang dito is battery, inverter, MPPT controller at yung AC charger. Sa kanyang box may kasama siyang user manual, AC charger at yung kanyang solar charger cable. Yung kanyang output voltage dito is AC 219 volts at naka 60 Hz na rin. At isa pa sa magugustuhan natin sa power station na to guys, yung kanyang output frequency is naka pure sine wave na rin. And para saan nga lang ba itong maliit na power station na to? So dahil mataas yung kanyang battery capacity, tapos 200 watts lang yung inverter, and naka pure sine wave naman na, maganda siyang pang backup power kapag nagba-brownout or nagka-camping. Pwede sa electric fan, sa mga portable freezer, pwede sa mga laptop, cellphone, ilaw, wifi, ganyan. Since mataas nga yung kanyang battery capacity, mas matagal mo na siyang magagamit. And now, itry naman natin kung mga ilang oras nga siya magagamit. Full charge naman ngayon yung power station. Gagamit ulit ako ng isang power meter para matrack natin kung ilang oras siya bago malolobat at ilang kilowatt hour yung makukuha natin sa power station na to. Tapos yung ating 40 watts na electric fan naman guys ay isasagad natin sa number 3 para nasa malapit sa 40 watts yung kanyang i-consume. Base dito sa ating meter, yung electric fan ay kumukuha ng nasa 43.3 watts. So, 43 watts. Mas mataas pala. Balikan ko na lang kay bukas kapag lobat na yung power station. And here guys, nalobat na yung ating power station. And sa totoo lang, ang tagal din niya bago nalobat. Eto, tingnan naman natin sa meter kung ilan yung oras na inabot niya at ilang watt-hour. Base sa ating meter, umabot siya ng 19.47 hours bago nalobat. At saktong 800 watt-hour naman yung nakuha natin dito. Sa 1,000 watt-hour na kanyang battery capacity ay nasa 800 watt-hour naman yung kayang ilabas sa kanyang AC output. Yun nga lang sa pag-drain natin sa kanya ng hanggang 800 watt-hour ay sagad na talaga yun hanggang 0% at hindi yun maganda sa battery. Mabilis magde-degrade yung kanyang battery or mas mabilis na siyang malolobat habang tumatagal. So make sure na hindi natin siya i-drain ng hanggang 0% dahil wala nga siya ditong LCD screen. Tingnan na lang natin na kapag merong 1 dot na lang, so stop na lang natin yung paggamit. Tama na muna. Guys, nalobat yung aming solar setup dito sa loob ng bahay kasi umuulan kanina tsaka hapon gawa ng bagyong Inday. Ngayon lang nagkakaroon ng sunlight na maganda-ganda. Eh yung solar setup hindi ko muna siya gagamitin para malam na naman yung battery. Maglalaba tayo ngayon at gagamitin naman natin itong power station na to. Tingnan natin kung kakayanin niya. Ang gagamitin natin washing machine ay automatic washing machine, 385 watts ata to. Ito naman is 200 watts lamang. Pero tingnan natin kung kakayanin niya itong washing machine na to. Pero sana kayanin naman. Okay, try natin guys. Naglagay din ako ng power meter para makita natin. Ito na yung mga lamog natin. Dadabihin natin mga 72 liter yung tubig. Sarhan, buhay. Here na guys, puno na ng tubig yung washing machine pero hindi siya gumagana. Hindi siya kayang paganahin ng maliit na power station na to. Hindi naman nag-overload tong power station pero itong washing machine yung hindi gumagana. Siguro na-detect niya na hindi kaya mag-supply nitong power station na to ng power na 300 watts more than. Kaya hindi niya na tinutuloy. Wala, hindi siya gumana. So ngayon naman gagamitin ko naman siya sa isang portable ice maker. Gagawa tayo ng mga ice cube. Hindi pa rin gumana yung ating power station dito. Hindi niya kayanin. Hindi naman nag-overload yung power station. Yung appliances lang talaga yung hindi gumagana. Ngayon naman tingnan natin sa isang 1,200 watts na electric kettle. Yung mabilisang pag-trip ng kanyang overload. Tingnan natin kung siya is mag-a-alarm or magbabuzzer dito or kung ano man. 1, 2, 3. Wala. So ayun, meron siya ditong kulay. Dito sa kanyang LED indicator, lumabas dito is kulay red lamang. Sa ibang mga appliances katulad nitong ice maker tapos yung washing machine, kapag hindi kaya ng power station, sila yung hindi gumagana. Pero dito naman, ang nag-overload sa atin ay yung power station mismo. Ibig sabihin, yung power station ang nakadetect na malakas sa power yung kanyang load. So dapat yung appliances lang talaga natin na ipa-plug sa kanya is below 200 watts. And by the way guys, meron ako ditong isang ginagamit na appliances.
kapag nag-a-outing. Kasi kayang-kaya niyang paganahin dahil portable at matipid sa power naka-inverter. Ito, yung Alpecol na portable refrigerator. Ang angas nito guys, kayang-kaya niya. So try natin dito. Ang sabi kasi sa akin ng may-ari nito, yung nagtitinda si Sir Chua, ito daw talaga is pang-camping lang, pang-backup. Hindi mo talaga siya magagamit sa mga high-powered appliances. So kung pang-camping, yung mga matitipid sa power yung gagamitin natin katulad nito. Plug natin dito. Ito yung charger nitong portable refrigerator kasi naka-DC talaga siya. Yung kanyang output dito is 14.5 volts. So DC powered siya kaya talagang matipid. Pang power station siya tsaka sa mga battery. Ayan. Nasa 32.6 watts lamang yung kinukonsumo ng portable refrigerator ngayon. Pero mamaya possible pa yung tumaas hanggang 60 watts. Actually guys, yung mga ganito mga portable refrigerator, may freezer talaga siya pero hindi niya kaya magpa-yelo sa loob lamang na maikling panahon. Kaya niya siguro mga 24 hours. So ang magandang ginagawa nito, yung mga ilalagay natin dito dapat is mga frozen na. Yelo, yung mga frozen foods, mga ice candy, yung karne na frozen na, pwede mo lang siyang ilagay dito para hindi niya na payayelohin. Ang gagawin nila is maintain nyo na lamang yung temperature para hindi lumambot. So para may idea tayo kapag nagka-camping, ilang oras tatagal yung ganitong power station sa ganitong portable refrigerator, subukan natin hanggang siya is malobat. Pero possible hanggang bukas pa yan. And here guys, kinabukasan na, lobat na yung power station. Yung atin namang mga yelo dito ay, ayan, buong buo pa rin na kaya niyang i-maintain yung pagka-frozen ng mga yelo. Nabitak na. So hindi siya nagtubig, okay naman siya. At ito naman yung ating power station. Sobrang nalobat talaga. At yung nakuha naman natin dito is umabot tayo ng 22 hours. 22 hours and 47 minutes bago nalobat yung power station na to. Kaya kung magkakaping tayo, pwedeng-pwede yung ganitong power station sa ganitong portable na refrigerator. Kasi nga, matipid lang siya sa power. At base sa kanyang manual, 5 oras yung kanyang pinakamabilis na charging time sa kuryente at sa solar panel. Now, try naman natin. Kaya niya ang 12 volts hanggang 36 volts, maximum of 200 watts. So, mas better 200 watts talaga. Itong gamit ko ngayon is 100 watts na solar panel. Ito yung kasama ng power station na solar charging cable. Pero since maigsi nga siya, ay dinugtungan ko ng isa pang cable. At yung madali sa mga power station na to, kung i-charge natin sila sa solar panel is halos plug and play na lamang. So plug na lamang tayo ng plug sa mga solar charging cable kasi may kasama na silang MC4 connector. Ibibilad na natin yung ating 100 watts na panel dun sa spot na may mas malakas na sunlight. Mas malakas yung sunlight, mas malakas yung solar power, mas mabilis mafu-fully charge yung power station. And then plug na natin ngayon dito. So yan, nag-charge na siya. By the way, yung power station ngayon ay ginagamit ko dito sa aking maliit na ilaw. Nasa 100 watts yung power nitong mga ilaw na ginagamit ko dito. Yung nakatanim dito is strawberry, tapos oregano pa lang. Hindi pa ako nakakapagdagdag ng halaman. Next na lamang tayo. So yes, pwede natin gamitin yung power station habang naka-charge sa solar panel, 200 watts, habang naka-plug din yung mga appliances natin sa kanya. Basta syempre, below 200 watts yung gagamitin nating appliances or mas mababa yung power consumption ng appliances natin katulad nga ng ilaw ko kumpara dun sa actual power na binibigay ng solar panel. Dahil kapag mas mababa yung actual power ng solar panel kumpara sa mga appliances natin, mamamalayan mo na lang lobat na yung power station kasi hindi nakapag-sustain ng power yung solar panel. At meron din guys, UPS function itong power station, 15 millisecond yung pag-transfer. So, pwede natin siyang i-plug sa kuryente or sa wall outlet. Eto, pwede nating pagsabayin kuryente at solar panel. So, naka-charge sa kuryente, naka-charge sa solar panel, at naglalabas siya ng power pupunta sa appliances natin. Pero may twist. Mas ipaprioritize ng power station yung solar power. So, meaning kapag naka-charge sa kuryente, mas kukunin ng power station yung power galing sa solar panel. In that case, makakatipid tayo sa kuryente. Yun nga lang kapag yung actual power na nanggagaling sa solar panel is below 60 watts, magta-transfer na yung power mula sa grid or sa wall outlet. So meaning mas ipaprioritize na ng power station yung galing sa kuryente natin. So hindi ka na makakatipid sa kuryente. So parang hindi niya kayang pagsabayin na kumuha ng power. Mas pinaprioritize lang nitong power station kung alin sa dalawang power source yung mas mataas sa 60 watts, yun yung kanyang kukunin. And now, tear down na tayo. Tingnan na natin kung anong laman niya sa loob. 1, 2, 3. Eto. Let's see kung talagang naka 3.2 volts nga yung kanyang battery. Tingin ko ay totoo naman.
200 watts yung inverter niya at narito na rin yung kanyang MPPT controller. Pero first of all ay buksan muna natin tong battery. And here guys, nabuksan ko na dito. Sobrang dami kong tools na nagamit bago ko tuloy matagtag yung mga tornilyo. Kasi medyo mahigpit talaga. So, eto, sama-sama nating tingnan yung kanyang baterya sa loob. Siguro pag natanggal ko to, hindi ko na siya mababalik. Diretso sira na. Heto na, natanggal ko na ng tuluyan yung kanyang mga screw na pagkadami-dami. Hindi ko alam kung maibabalik ko pa to. Ito yung battery natin, Prismatic, 3.2 volts lithium iron phosphate. At totoo, isang battery lang talaga yung laman. Test natin yung kanyang voltage. Ayan, siya is nasa 3.5 volts. So, meaning siya is fully charged. 3.51 volts. Meron na rin siyang UPS or uninterruptible power supply. So, pwede natin siyang i-charge sa kuryente or sa wall outlet. At the same time, pwede rin tayong mag-plug ng appliances sa kanyang AC port. Nasa 15 millisecond yung kanyang transfer switch or UPS. So, kahit mag-brownout, hindi basta-basta mai-interrupt yung ating appliances. Katulad nito, nebulizer naka-plug dito sa power station. In this case, yung power na kinukuha ng nebulizer ay hindi na nanggagaling sa battery nito. Direct na siyang kumukuha dito sa ating wall outlet. Katulad nito. Gumagana siya. Ayan. Pero kapag nawala ng kuryente, hindi namatay yung ating appliances. In this case, nag-transfer na yung power source from this battery. From this battery na, papunta na dito sa ating nebulizer. Pero pag nagkaroon ng kuryente, plug ulit natin. Yung power na kinukuha niya is manggagaling na dito. Direkta na. Yun yung kanyang UPS function. And take note, base sa kanyang manual, hindi siya professional na UPS kasi nga nasa 15 millisecond lang yung kanyang pag-transfer. Kaya kung meron kang appliances na hindi pwede sa 15 millisecond na UPS, ay hindi mo siya magagamit dito. Pero yung maganda, kung mga basic appliances lang naman, laptop, cellphone, wifi, electric pan, TV, pwedeng-pwede siya sa ganitong UPS. Para sa inyo guys, base sa kanyang presyo na more or less 12,000 pesos, sa tingin nyo ba is sulit na base sa kanyang performance?